Ayun! So good evening sa inyo guys. Ngayon po ay February 26, 2021 at ang ganda ng closing ng ating candle for the day. So kahit medyo may digmaan sa labas po ng ating indices. So mamaya tignan po natin yung ating US market is hindi maganda yung closing nila kagabi. Pero ito pong ating index is super bullish siya. So halos mag-close tayo ng isang bullish engulfing candle naman sa kanya. Ayan. So nag-close po tayo 6,794.86 at meron po tayong gain for the day dito po sa ating index ng 0.58%. Pero nagkaroon tayo ng gap down. Yung nga lang, malakas talaga yung ating mga local buyers naman sa kanya. Ayan. So pag-usapan po natin yung ating mga trending stock. So napaganda nga yung pagkakaroon po tayo natin ng one-day vacation. Nakapagpahinga yung mga traders at maganda po yung closing ng ibang mga stocks naman natin. Ayan. So, pinag-usapan sa ngayon, itong si dito natin, si LRW. So, sobrang lakas ng galaw niya. Si PHA, nag-loss for the day. Si APL, si ASN, si Green na Green. At saka si CLI naman, may usapan tungkol sa kanyang dividends. And then, yung ating PSCI index. At sa mga bago po dito sa ating trading channel, so sabi ko nga sa inyo guys, huwag nyo pong kalimutang basahin yung ating disclaimer naman sa kanya. So sabi ko nga, nasa sa iyo yung decision ng pag-buy, pag-sell, or pag-hold ng ating mga stocks. Kasi nga po, very liquid siya. So sabi ko sa inyo, pag merong bad news dito sa ating market is mabilis na bumabagsak yung price. Pag may good news naman, mabilis pumitik yung ating mga prices sa kanya. Kaya nga, pag-isipan mo na mabuti kung ano yung stocks yung bibilin mo, sabihin natin, kahit pa paano, doon ka sa mga stocks na meron siyang karga, kumbaga, meron siyang fundamentals, meron siyang nakita tayo ng magandang future, para kahit bumagsak po yung hawak natin is hindi tayo masyadong kabado at binabantayan lang natin sa kanya yung ating mga risk naman. Okay po, so pakibasa maigi yung ating disclaimer. And then sa mga bago po dito sa ating trading channel, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na YouTube channel naman. Ayan, so medyo nagpahinga tayo isang araw, pero anyway, pag-aralan mo po yung mga nakalagay dito sa kanya. So pwede mo po kasing balikan yung mga video uploads natin kasi halos araw-araw is meron po tayong ina-upload dito sa ating market naman. Ayan, so tignan mo kung ano yung mga ginagawa natin dyan, baka makatulong sa yung pag-aaral dito sa ating stock market. So ganun din po, meron tayong mga reviews sa mga companies. So yung latest nga natin, sabi ko is itong si Squidpay, si ASN natin, and then yung paparating na DDMP Rich IPO natin. So mukhang nabago na naman yung date niya. March 10 yung nakita natin doon sa ating Twitter account sa kanyang offer period naman. Ayan, so mamaya silipin natin. And then meron din tayo dito, yung mga naghanap po ng mga sample trades is meron na po tayo dito. Ito yung mga techniques na madalas nating gamitin. So pag-aralan mo na lang na maigi para meron ka pong idea kung paano natin siya ginagawa. And then sa mga nag-aaral talaga dito sa stock market, kailangan mo po ng indicator para naman makita mo yung direction. So, ang hirap kasing ang titignan mo lang is yung mga news sa kanya. So, actually, kung hindi mo alam yung news ng isang stocks, yung chart ang magsasabi kung ano po yung nangyayari naman sa kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit paano, kahit yung mga basic lang is pag-aralan po natin, give some time kasi pera kasi yung involved. So, dapat alam mo yung ginagawa mo dito sa ating mga trading naman sa kanya. And then sa mga management, so hindi naman pwedeng hawakan mo yung stock mo na lugi-lugi na, di ba? Habang yung iba is gumagalaw po yung kanilang mga prices. So kung trading kasi yung pupuntahan mo, napakalaga sa mga traders na i-manage po yung ating risk sa kanya. So yung mga very long-term investors, so medyo iba yung case nila. So yung risk nila is medyo, or tolerance sa risk is medyo mas mahaba kasi nga yung time frame nila is hindi nakadepende po sa ilang buwan or ilang araw lang. So pag long-term investors is talagang mahabang panahon po yung inaantay nila para mag-appreciate yung ating mga prices. Sa mga traders naman is short-term kasi tayo. So masaya na tayo kung meron tayong maliit na gain dito sa mga hawak po natin na stocks. Ayan. So pasadama na lang po yung ating YouTube channel. And then follow mo lang ako. So dito po sa ating Palaboy Trader na Facebook account naman. Ayan. So, bisitahin mo na ito guys and then i-follow mo na lang siya kasi medyo puno na nga po tayo so hindi na tayo makapag-add. So, yung mga nagpapa-add is i-follow nyo lang po itong ating channel. And then sabi ko sa inyo, i-browse mo yung mga laman dito kasi meron tayong mga lessons na nilalagay dito na wala dun sa YouTube kasi nga medyo busy tayo. Hindi natin maharap gumawa ng ibang vlog. So, naglalagay na lang tayo halimbawa ito, mga charts sa mga trades natin sa kanya, yung mga nahuhuli natin ng mga stocks and then yung mga principles kung paano natin sila kinukuha naman. So, at least meron ka pong makuha ang idea dito po sa mga ginagawa naman natin sa kanya. And then, yung mga iba pa na pinupost natin is lahat naman po
related po dito sa ating stock market. Ayan, so dedicated po itong ating Facebook account na to para sa mga review ng ating mga stocks. And then ito naman yung ating Palabi Trader na Facebook page is i-follow mo din po. Ganun din, nagpo-post din tayo ng mga informations na related naman dito sa ating stock market. And then kung mahilig ka sa news, sabi ko sa inyo, so dito lang naman ako kumukuha dito sa ating Twitter account. So follow mo na lang ako kasi habang di-trade tayo is pag may time ako, binobrowse ko yung market or yung mga naka-tweet dito and then nire-retweet ko yung mga nakikita natin na possible na may effect sa ating mga stocks. So ito nga, kung hindi mo pa napanood yung videos natin with regards sa IPO ni DDMP, meron po tayo dito and then ito yung bagong update galing kay Phil Stock Exchange. Ang offer period po nitong si DDMP natin is March 10 to 16. Ibig sabihin, magdating ng March 10 to 16, pwede na tayong mag-bid para makabili po tayo ng share sa kanya. So wala pa yung final price kasi ang offer price niya is, ang sabi dito is up to 2.25 pesos naman. So tignan mo na yung laman ng yung balance buying power para naman makapag-prepare ka po dito sa ating DDMP REITs. And then browse mo na lang po dito sa bandang baba ano yung specific stocks na hawak mo. Baka meron po tayo dito kasama po dito sa ating mga nire-retweet naman sa kanya. And then sabi ko sa inyo, March 2 is opening na po ng ating Palabi Trader na Patreon account. So sa mga nagtatanong po, March 2 po yung ating opening sa kanya. Close muna sa ngayon kasi tinatapos natin yung time frame natin for the month kasi every month po kasi yung renewal ng membership dito naman sa ating Patreon account. So sabi ko sa inyo, kung community yung gusto mo, meron tayong mga levels dito para sa mga kasama natin, trading communities. So meron tayong mga ginawa ng mga group chats and then nakipag-usap tayo sa mga kasama natin dito. And then meron din tayong mga levels dito kung saan nakalagay po is mga lectures lang din naman. So, pwede mo rin puntahan. Basahin mo na lang po yung mga nakalagay sa kanya na mga description naman. So, March 2 po yung ating opening. So, malapit na po yan kasi katapusan na by this weekend. So, March 1 na po for the first day of trading natin. And then, March 2 is open na po yung ating Patreon account. Okay? So, yun po yung ating mga social media. Ayan. So, punta tayo dito sa ating PSE index. So, makita mo, nag-drop nga yung ating index kasi yung pinaka-open niya is nasa around 6,718. So, tingnan po natin sa 5-minute chart kung ano po yung nangyari dito sa ating market. So, ganun din naman yung expectation ko sa kanya. Magda-drop talaga yung ating yung ating PSE market kasi yung US market po natin kagabi, mamaya silipin natin, is nag-drop po siya. So, sobrang laki. Very unusual naman yung napansin natin dito kasi nag-drop lang tayo umabot pala tayo ng more than negative 1%. Pero yun nga, kinaya po ng mga locals at siguro nag-bargain hunting yung iba. Di ba sabi natin kasi papasok kasi by Sunday yung ating Sinovac. So, i-deliver na po galing po ng China papunta sa Pilipinas. And then, ang expected na pagdating niya is February 28, yung sabi ko sa inyo, or March 1. So, pinag-iisipan na ngayon yung distribution naman niya. So, yun yung tingin natin. Kaya kahit medyo pessimistic ang global market, etong ating PSEM market is very optimistic po yung ating mga local investors. Kasi pag titingnan mo naman siya, di ba, nag-close tayo is green. Dito sa ating foreign buying or selling, makita mo, negative 972 million. So, lumalabas pa rin po yung mga foreigners natin. So, dire-diretso pa rin po silang lumalabas. Pero ngayon, kinakaya na po ng ating locals kasi nga, umabot tayo ng green candle for the day. So, actually, napakaganda yung nangyari sa kanya kasi halos bullish engulfing candle. So, meron tayong Dow G, although may red candle tayo kahapon or yung last trading day na sa kanya, nag-close naman tayo ng green para sa Friday. So, hindi natin alam, pwedeng yung tinatawag nila na window dressing kasi end of the month. Pero tingin ko naman is optimism po with regards po sa paparating na vaccines natin ngayong linggo naman sa kanya. Ayan. So, gumanda yung optimism or rather yung sentiment natin sa market kasi bumalik tayo sa MA100. So kahapon medyo bearish tayo kasi sabi natin very red below MA100. Baka bumagsak pa ng 6,600 yung ating market naman sa kanya. Pero since may paparating na vaccines, baka in the short term is may konting rally po itong si PSEI index natin. Pero overall na tingin is bearish pa rin naman siya kasi makita mo naman hindi pa tayo nakakalabas dito sa downtrending direction ng ating index kasi nagkakaroon ka ng mga lower highs. Ang good thing lang sa kanya, hindi siya nagkaroon ng lower low because parang niretest niya yung 6,000
6,600 level naman natin. Yung pinaka-low natin for the day is 6,681. So, although ang expectation ko is mag-double bottom siya at 6,600. So, maganda po yung nangyari dito sa ating index. So, bearish pa rin. Lahat ng indicators, tingnan mo naman, RSI still below 50. And then, yung ating MACD is pabagsak pa rin po yung ating direction. So, ang nagli-lift talaga ng sentiment is, sabi ko nga sa inyo, yung pagdating po ng ating COVID vaccines, galing naman ng China, yung ating Sinovac naman sa kanya. Okay po. So, wala tayong ibang major news na nakita dito sa ating market, kundi inaantay na lang po natin yung pagdating ng ating vaccines. So, medyo may konting bad news yung ating COVID cases sa Pilipinas kasi medyo tumataas po siya. So, February 25 data natin, 2,260. And then yung February 26 is mataas din around 2,400 cases yata kung di ako nagkakamali sa kanya. So, medyo bad sign. So, di ba sabi ng presidente natin is bubuksan yung economy pag medyo stable yung COVID cases, magkaroon na ng rollout ng vaccines. Mukhang yung COVID cases natin is nasa isang alarming stage kasi parang tumataas po yung daily average. So, last time nag-uusap tayo is 1.6, 1.7. Ngayon, ang daily average na po natin is umabot ng 1,931 cases, which is not so good po. Ayan. So, yan po yung ating COVID cases. And then, ito yung sinasabi ko sa inyo, kaya medyo nagwa-warning ako sa mga kasama ko dito sa Patreon kanina umaga pa lang. Kasi kagabi, nag-drop po itong si US market natin. Yung Nasdaq is wala dito ngayon Umabot siya ng negative 3%. So, very, very alarming yan. Makita mo si S&P 500 kagabi is negative 2.45. Si Dow Jones is negative 1.75. So, ngayon, yung Nasdaq futures, makita mo is red na naman, di ba? So, ito naman yung nangyari sa European market. So, makita mo may mga negative 3% dito. So, lalaki, di ba? So, ngayon, dahil medyo pangit po yung ating futures, makita mo is very red din po yung ating European markets. And then ito yung medyo nakakatakot kanina. So akala ko sasama si PSCI So ayan tingnan mo si Japan, negative 3.99%. So ang laki ng ng pagbagsak. Ang reason is ang sinasabi is yung interest rates ng mga bond yield sa US is tumataas. So baka doon nagpupuntahan yung mga investors, umaalis muna sa stocks kasi mas malaki yung kikitain nila sa mga bond yields naman. Kaya ganyan, bagsakan po yung ating mga Asian markets naman. So sa Hong Kong, negative 3.6. Di ba? Lalaki niyan. Sa China, negative 2.17%. Sa India, negative 3.80%. So mukhang sa Australia lang nag-green yung ating market. Korea, negative 2.8. Taiwan, negative 3.03. Mexico, negative 1.86%. So very, very bad po yung closing ng ating mga markets dito naman sa Asian indices. Kaya sabi nga natin is ang lakas ni PSCI ngayon kasi nag-green pa siya. So very outlier po yung nangyari naman dito sa ating market. Although, 'di ba, nag-post tayo kanina umaga, sabi natin, kulela tayo pagdating sa pag-receive po ng vaccines kasi tayo na lang daw yung natitira sa Southeast Asia na hindi pa rin po nakaka-receive ng vaccines naman sa kanya yan. So, sana dumating na sa Sunday kasi pag delay na naman, baka madismaya po by Monday yung ating PSE market. So, at least, pag dumating yung market, yung vaccines natin by Monday, meron tayong good news na antayin dito sa ating PSEI. Hopefully, balik siya dito sa consolidation area natin above naman 6,800 level naman. Ayan. So, yun po yung overall na picture ng ating market sa kanya. So, medyo may pagka-optimism sa pagdating po ng ating vaccines. Okay? So, pag-usapan po natin yung ating mga trending stocks. So, nanguna si dito, no? So, nag-drop din itong si dito natin kaninang umaga. So, umabot siya ng, sukatin po natin siya. So, nagkaroon siya ng retest sa baba ng MA20, negative 4.02%. So, akala ko din, tutuloy siya So, pero sumabay din sa galaw ng ating, ng ating index. Makita mo dito. So, nag-drop and then medyo nag-recover po yung galawan nitong si dito naman natin. Ayan. So, anyway, at least makakapahinga na maigi yung mga dito natics natin kasi nag-bounce po tayo malapit po dito sa ating MA20. So, hopefully, yan yung maging support niya para makita natin kung saan gagalaw ulit itong si dito natin. So, pwede nating ilagay muna dyan temporarily yung support natin is dito sa around 15. So, siguro cycle level, mga 15 pesos. At then yung resistance natin is nandito pa rin sa medyo mababa. Below ng consolidation ng mga candles natin at around 17.5 naman. Pero ang naglilin yung chart natin is either mag-sideways siya
or magkaroon siya ng rebound kung meron pong optimism dito sa ating market. Pero kung hindi, magsa-sideways tayo or magre-retest lang dito sa ating support until March 8 na siguro, kasi yun yung start po ng rollout naman dito natin. Siguro hindi lang nagugustuhan ng market kasi mag-umpisa siya sa Visayas sa Mindanao. So wala pa sa bandang Luzon, which is yung majority po ng ating mga businesses is nandito naman sa bandang Luzon. So siguro kaya dismayado yung iba, medyo naglabasan muna, nag-take profits muna yung mga nakahawak naman or nakabili sa mga previous breakouts natin around 13 or 15 pesos naman sa kanya. Yan. So gumanda ng konti yung RSI kasi nagkaroon siya ng maikling bounce above RSI 53, pero meron pa ring warning po ng konti yung ating MACD. So makita mo naman yung blue line is nasa ilalim po ng ating red line sa kanya. So ang isang nakita ko lang na maganda kay dito natin for today, wala siyang masyadong news dito sa social live feeds po ng ating Instagrams, pero meron po siyang malaking net foreign. So, makita mo, 10.79 million. So, bumabalik po yung ating mga foreigners naman sa kanya. So, although nagkaroon tayo ng sell-off last February 24 sa kanya, negative 6.76. Pero for the past 3 days ng trading natin, after ng malakas na pull out ng ating mga foreigners last February 22 is net foreign buying pa rin po yung ma-average mo naman dito sa mga values na pumasok at lumabas for the last 3 days kay dito naman natin. Ayan. So, ganyan na lang muna yung tingin natin, guys. So, naghahanap pa siya ng mas malakas na support. So, nakikita natin is malapit sa MA20 or dito sa ginuguhit po natin na trend line. So, may weakness po yung ating MACD formation naman. Okay? So, pagsapan natin si LRW. So, grabe yung ginalaw niya. No? So, nag-gain po itong si LRW ng 94.17%. Congrats po dun sa mga nakahuli sa kanya kahapon. Kasi ang laki po ng ginalaw niya. So, umabot pa nga siya. So, sukatin natin. Mula dun sa opening niya is umabot siya ng halos 200%. So, mantakin mo, no? Yung pera mo is halos matriple ng isang araw lang. So, grabe yung galaw nitong si LRW. Umakyat po siya ng 184.08%. Ayan. So, ang lakas ng RSI, nasa 89 na. Sobrang parabolic yung ating prices. So, pati yung MACD, so, grabe, hinabol ni red line yung ating blue line naman sa kanya. Ayan. So, anyway, maganda yung nangyari sa kanya after magkaroon po niya ng breakout. So, technicals muna tayo at around 1.25 pesos naman. So, silipin natin sa 5 minutes. Tingnan natin kung anong nangyari sa kanya. So, ito, medyo malakas talaga siya kasi yung majority ng prices is nag-stay above ng ating MA9 naman sa kanya. So, medyo kailangan malakas yung loob mo dito kung papasok ka kasi mula sa opening price natin sa kanya, yung breakout niya is umabot na ng 30%. So, medyo cautious ka na pag mga ganyang price action, di ba? Pero malakas po yung pagpasok ng ating mga trader sa kanya is binatak hanggang sa magkaroon siya ng gain na 180%. After naman ng around 10.50, ayan, so profit taking na po yung ating mga nakabodega sa kanya. So anyway, sana hindi ka nahuli ni LRW kasi bumagsak siya ng more than 30% mula doon sa kanyang pinaka-peak na level naman. Ayan. So anyway, hindi maganda yung closing kasi below MA9. Tingnan po natin for the coming few days kung may gagalawan itong si LRW naman natin. So hanapin natin ng konti yung kanyang mga support saka resistance. So, hindi na dito yung support niya, 1.25 kasi ang taas na po ng kanyang price action. So, possible dito sa around 1.6 po yung pinaka-support. So, medyo malayo dun sa current price natin na 2 pesos. Kasi, yun nga po, is malakas po yung kandila naman natin sa kanya. So, mukhang dito yung pinaka-resistance niya. No? So, hanapin natin 2.96 or dito sa may gap, dito sa bandang taas. Dito nagkaroon po na malakas na resistance itong si LRW naman natin. Ayan. So, subukan natin lagyan ng Fibonacci. Baka meron tayong makita sa kanya kung nasaan po yung mga support saka resistance. So, yung pagdodrawing pala ng Fibonacci, guys, may tatanong kanina. So, pwedeng nandito sa baba yung start mo papunta sa taas or dito sa taas papunta sa baba. So, regardless kung saan ka nag-umpisa, ang tinitingnan mo na lang naman sa kanya is yung mga Fibonacci level. So, kahit baliktarin mo yan, parehas po yung mga location ng ating mga Fib line naman sa kanya. Yan. So, sakto, nagkaroon siya ng support. Malapit po dito sa
1.9, nandito yung 50% ng ating Fibonacci. So, ang next support pala natin is nandito, 0.618 naman. So, kung nandyan yung price action, based dito sa galawan niya, ang una niyang kailangan basagin is nasa 2.16. And then yung next natin is nasa 2.50 pesos naman. Pero hindi natin alam kung anong gagawin ng mga traders dito kasi traders move na po itong nangyari sa kanya. So, alam niyo naman, madali pong itulak itong si LRW natin. Balik ko lang pala yung pinaka-resistance. So, depende din sa iyo guys i-assess mo yung reward sa risk. Pwedeng dito sa 2.47 kasi very volatile siya. So, yun nga, sabi natin, ang market cap kasi nitong si LRW, late po. So, ngayon, umakyat na siya. Pero ang market capitalization is 165 million. So, meron lang isang malaking trader or investor dyan. Kayang-kaya po nilang pataasin yung ating mga prices. Pero tayo na hindi nakahuli sa kanya, so, tingnan mo po na maigi yung risk level mo kasi malaki-laki po ang galawan nito. So, volatile na to kasi ang dami na ipit dito sa taas. And then, ang gaan niya, ang daling pakyatin po ng kanyang prices. So, ingat po ng konti kung papasok kayo kay LRW kasi lahat po hindi nagagana yung natin yung mga indicators sa kanya kasi parabolic po siya. Hindi natin ma-assess kung ano yung next na galawan niya. Nakadepende na lang po tayo sa galaw po ng ating price action. So, bakit biglang umakyat itong si LRW? So, meron po kasing lumabas pala na news. Hindi natin napapansin, no? So, by February 21, ito nakita natin sa kanya, galing po kay Inquirer.net. So, ang sabi niya, Leisure and Resorts World Corporation is raising 250 million to buy Binondo Hotel Casino. So, gusto niyang bilhin itong si Binondo Hotel Casino natin. So, ang sabi dito is magre-release po siya ng preferred shares naman. So, ito yung maganda kay LRW guys, or yung ating stocks na si LR kasi makita mo ang mag-offer siya ng preferred shares. So hindi siya common shares guys so medyo iba yung common shares. Pag sinabi mong preferred shares, medyo limited number of shares lang to. So ang maganda naman sa kanya, so ito yung tingnan nyo, meron siyang 8.5% per annum at 1 peso per share naman. So yung price ngayon ni LR is umakyat na kasi bago siya lumipad is nasa 1 peso siya. Etong yung LR natin sa kanya na stocks is nasa 1.9 naman na pala siya. So medyo mataas na rin. So balikan natin yung news niya. So mag-offer siya, magbebenta siya ng 250 million non-voting preferred shares na merong annual dividend rates po ng 8.5%. So, mas malaki pa to sa dividend ni A-REITs natin kasi si A-REITs, ang range is 46%. Si DDMP, yung mga nabasa ko na mga nag-post lang yun sa kanya is may range siya from around 2.9% hanggang 5% yung dividend po ni DDMP. So, mas malaki pa yung preferred shares annual dividends po nitong si LRW natin or LR kasi umabot po siya ng 8.5%. So, bakit biglang lumipad itong si LRW? Kasi nakalagay dito sa news na to. So, bukod dito sa preferred shares, magkakaroon ka ng ang sabi dito is every 20 preferred shares bought will come with a free warrant entitling the investor to purchase one common share over the long term naman. So, meron siyang kakaibat na makakabili ka or magkakaroon ka ng rights na makabili dito sa ating mga warrant shares naman sa kanya. Ayan. So, anyway, siguro tingnan natin to. Pag-isipan natin kung pwede natin gawan ng video itong si LRW natin or LR para mas maintindihan po natin yung details po ng nilalagay niya. Pero pwede rin naman, basahin mo na lang po yung nakalagay dito. So, medyo self-explainable naman po yung sinabi nitong si Inquirer.net. Pero doon sa mga hindi masyado makaintindi, so tingnan natin kung magagawan po natin siya ng news naman. So, February 21 yung niya, no? Yung nakita natin dito sa kanya, medyo delayed po yung reaction ng ating market. So, makita mo, itong si LR, umakyat din siya, di ba? So, yun nga lang, nagkaroon ng profit taking. So, umabot siya ng malaki din halos 30%, 28.72. Pero nang ipit naman siya. So, bumagsak po siya ng 16.87%. Pero since meron na siyang unang bugso ng volume, baka may kasunod din po itong si LR naman natin. So anyway, yung trending natin is si LRW. So tingnan mo po pagpapasok ka po dito kay LRW, i-manage mo po yung risk. So sabi ko sa inyo, marami naman paraan para i-manage yung risk. So pwede mo siyang i-trade kung mababantayan mo siya, and then bawasan mo po yung capital na ilalagay mo sa kanya kasi napaka-volatile. So dito mag-accept ka ng mga loss, siguro mga around
20% ang pwede mong i-risk sa kanya. Kasi yung reward naman niya, yung mga galawan niya, ang lalaki naman siya. So, halimbawa to, kung ang next na level mo is dito sa 2.47, meron kang reward, potential reward na 24.12% kung pipitikin siya ng ating mga traders. And then, meron kang risk na halos 20% din pag medyo nagkaroon ng sell-off dito kay LRW. Kaya, be prepared kung papasok ka po dito sa stocks natin na si LRW naman. So, by the way, wala po siyang ceiling sa flooring kasi warrants po ito. Hindi po siya common shares na tinitrade naman natin. Itong si LR, ito, meron tong ceiling pag medyo pumitik po yung kanyang price action naman. Okay? So, medyo mahaba yung paliwanag natin. So, next po natin si PHA. So, green yung candle natin kay PHA pero nag-loss siya, negative 1.01%. So, nag-aantay pa rin po ng catalyst itong si PHA natin. Kaya, yung price action natin is nasa sideways na trading channel. Pero overall, ang picture niya is nagkakaroon siya ng consolidation at ang ginagawa niyang support sa ngayon is yung ating MA20 naman. So, siguro magdi-decide siya for the coming few days kung anong mangyari dun sa mga apps natin sa kanya. Kasi merong nilagay dati sa post si Mr. Marvin De La Cruz, di ba? Yung around March 14 or middle of March is magkakaroon na siya ng app dun sa ating Play Store. Pero ang pinaka-catalyst na inaantay naman natin sa kanya is yung kanyang cryptocurrency capability. So, nag-aantay pa rin yata siya ng digital banking license naman. Okay? So, pagdating sa ating mga indicators, so medyo pa-sideways po to downward yung direction ng ating RSI. So, above 50 pa naman. Pero yung ating MACD is medyo mahina. Meron po siyang tendency na bumagsak po yung kanyang price action. So, actually, ganun din naman si RSI. Mag-drawing ka sa kanya ng trend lines. Nasa bearish condition pa rin po yung ating RSI. So, parang meron siyang divergence, no? Makikita mo, pataas yung price action and then yung mga indicators is pababa yung ating direction naman sa kanya. Okay po. So, nag-aantay ng catalyst. Itong si PHA. Next po natin si Apollo. So, si Apollo is, nag-close naman siya ng green, yung itsura, pero yun pa rin pala yung kanyang opening price. So, nagkaroon din siya ng gap down, pero yun nga, nag-fill the gap naman itong si Apollo natin. So, napaka-sideways niya ngayon, no? So, wala kang makitang area kung saan pwedeng mag-bounce itong si Apollo. So, nakita po natin na range is 0.2342 hanggang 0.2837. So, kagaya ni PHA is nagsa-sideways din po yung ating RSI. And then, medyo mahina din po yung direction ng ating MACD naman sa kanya. So, halos nag-close na po yung kanyang MACD direction. So, nasa na kaya yung ating barko? Baka pwedeng may magbulong naman dyan kung nasa na po yung ating barko kasi yun po yung inaantay naman natin nakatali sa kanya kung nag-uumpisa na nga ba talaga yung mining niya. Kasi ang sabi ng huli sa kanyang disclosure, di ba sabi natin is middle ng February pa nga yun eh. So, ngayon, magma-March na. So, wala pa tayong balita. Plus, yung kanyang FOO, wala pa rin namang results kung approve na po ng ating SEC naman. Okay? So, next natin si ACN. So, meron pa rin siyang mga net foreign buying. Yun naman yung napansin ko sa kanya. Nung pinapanood ko po yung trading nitong si ACN natin, bumabalik pa rin po yung ating mga foreigners. So, meron siyang 14.58 million net foreign buying. Ayan. So, nagbabalikan na po sila. Kaya, medyo nagre-rebound ng konti yung ating price action. So, dalawang beses siya nag-try na basagin itong around 6.9 or 7 pesos na psychological level natin. Pero nag-bounce naman siya. So anyway, dito muna yung range natin. Meron siyang tendency to go down based sa kanyang price action. And then meron tayong range from 7 pesos hanggang 8.2 peso level naman. Ayan. So medyo nag-bounce ng konti yung RSI. Makita mo yung direction is medyo umakyat. Pero yung MACD is bearish pa rin naman itong si ACN naman natin. So same kay Apollo. Nag-antay po siya ng finality po ng kanilang mga follow-on offering naman. Okay? So, next natin si Green. Ayan. So, congrats po doon sa mga hindi napaka-cut loss or hindi na pa-stop loss nung last na trading natin kasi akala natin babagsak siya dito sa support natin. Meron tayong support na na-form at 3.93 or around 4 pesos naman. So, sa ngayon, dahil nagkaroon po siya ng breakout, gumanda po yung movement ng ating RSI plus ang laki ng volume niya, no? So, although meron siya net foreign selling, negative 13.61 million, sinalo po ng mga locals itong si Green naman natin. So, ang ganda ng RSI, ang ganda ng MACD, plus yung volume is maganda, plus meron tayong price breakout naman sa kanya. So, eto na yung magiging support natin sa kanya, yung kanyang price breakout kasi medyo lumampas po yung ating candle naman sa kanya. Ayan. So, 52 weeks high, itong si Green natin. So, meron pa ba? Or wala na, no? All-time high na pala itong si
green naman natin. So congrats doon sa mga naghawak sa kanya. So yung mga weak hands na kagaya natin, so napabenta na po tayo last Thursday. Pero anyway, gain naman. Yun nga lang, hindi natin nasakyan yung ating breakout kay green naman. Okay? So yun po yung nakita natin. So yung ating next move, pwede na siguro yung trend-based Fibonacci ulit natin sa kanya. Balik ulit yung next, dito tayong susukat last time eh. So tingnan natin kung nagmamaterialize siya, no? So medyo malapit na ba siya? So, sakto, no? Nagkaroon siya ng breakout dito sa 2.618 Fibonacci level or yung body ng ating candle. And then ngayon is, ang sinasabi ng ating extended Fibonacci, may tendency yung ating charts na pumunta ng around 5 pesos naman. Yun ay kung bullish po yung ating mga traders sa kanya. Ayan. So, pwede rin, lagyan mo ng trend lines para kahit pa paano, meron kang direction kung saan papunta yung ating price action naman sa kanya. So, merong catalyst itong si Green. So, nabasa natin kagabi, Green Energy enters subscription agreement with Ocean Biochemistry. So, marami nag-speculate tuloy eh. Sino ba itong si Ocean Biochemistry naman natin? So, hindi ko kilala. So, yun po siguro i-research natin over the weekend. Pero nagkaroon siya ng malaki, hindi naman malaki, pero meron siyang investment ang ginawa, 3.75 million peso with a par value of 100 pesos per share. Yung ininvest niya po dito kay OVTRI naman natin. Ayan. So, pare-parehas po natin hanapin kung sino po itong si OVTRI naman over the weekends. Kaya naging bullish po yung ating mga traders kay Green naman natin. So, congrats po kasi ang laki ng gain niya, 13.86%. And then lastly, si CLI, ayan, so ito yung medyo nasakyan natin kasi pinapanood ko to kanina umaga, hindi pa siya nagkaroon na siya ng konting breakout dito. So wala pa masyadong pumapansin sa kanya. So anyway, during that time, nung nakita natin nag-breakout na siya is nag-start na tayo mag-buy sa kanya. So sinabi natin doon sa mga kasama natin sa Patreon and then nag-materialize naman siya. So naging maganda yung breakout niya kasi for the day, actually, mataas yung ginalaw niya eh. Umabot siya ng 22%. Pero nagkaroon naman ng profit taking kasi lumabas yung mga foreigners. Nagkaroon siya ng net foreign selling na 13.49 million. So anyway, maganda yung breakout. So nagkaroon siya ng breakout dito sa 5.4. Nag-breakout din siya dito sa 5.6 natin. At ngayon, yung ating price action sa kanya is nagkaroon po ng all-time high. So dito sa 6.5, yung pinakamataas, all-time high. Pero kahit sa closing is all-time high din po itong si CLI. Simula ng kanyang IPO, ayan, so nakalaya na yung mga foreigners natin sa kanya kasi nag-breakout na po tayo sa kanya. So medyo parabolic yung galaw ng RSI, makita mo is nasa na siya is 82%. Yung MACD is nag-start pa lang na mag-parabolic yung ating direction. So anyway, ang hanapin natin ng konti yung suporta bago tayo pumunta sa kanyang disclosure naman. Ang immediate na support natin is nandito sa around 5.8. Ayan. So, yun po yung babantayin natin sa kanya. Huwag sana ma-break. Kung hindi, papasok ulit tayo dito sa previous na box naman natin. Meron ka madodrawing sa kanya na box dito. Ito yung kanyang previous na trading area naman sa kanya. Ayan. So, ang resistance natin, pinaka-resistance, syempre, pinaka-all-time high natin sa ngayon. So, wala na kasing iba resistance pa dito sa bandang taas naman. Okay, so ganyan po yung technicals natin sa kanya. And then, alam mo na siguro, yung kanyang catalyst is, meron siya nilabas na disclosure kaninang umaga, sakto sa kanyang breakout is, resolutions approved at the special stockholders meeting February 26 naman. So ang isa kasi dito sa mga napag-usapan is yung kanyang increase on capital authorization naman. So yung kanyang ACS is mag-increase nga po siya. Plus yung nga po is itutuloy niya po yung kanyang at least 1.9 million common shares na dividend na ibibigay naman, which is ang sabi doon sa kanyang previous disclosure is aabot po yan ng 120%. Or around 123% yung pinaka-stock dividends po nitong si Cebu Landmasters naman natin. Kaya makita mo, ang lakas po ng bili ng ating mga traders sa kanya kahit meron siyang malakas na net foreign selling naman. So mag-i-increase siya ng authorized capital plus magkakaroon po siya ng dividends na 123%. Ang problema dito sa kanyang disclosures, hindi natin alam kung kailan siya magdi-declare ng stock dividends. Ayan, so yun yung nagkakaroon ng speculations ngayon kung kailan. Kasi ang sabi niya last year, first quarter of 2021 naman, so ang naisip ko is baka meron na siyang ilalabas na dates by March naman. Ayan. So yun po yung abangan natin sa kanya by next week. Baka magkaroon po ng bagong disclosures itong si CLI kung meron na po siyang date.
So, doon sa mga naka-observe dati kay IDC, ganyan na ganyan po yung galawan bago po dumating yung ating disclosure sa kanya kung ilan yung dividends niya is umakyat po ng umakyat yung price. Ang problema naman dito kay IDC, hanggang sa ngayon, wala pa rin yata date yung kanyang dividend. So, medyo nainip na yung iba, nag-alisan na po yung ibang mga traders sa kanya. Itong si CLI, kaka-approve niya lang ng kanyang increase on authorized capital stock plus yung 123% dividend. So, ang abangan po natin sa kanya is date. So, yun yung babantayan po ng ating mga traders naman sa kanya. Okay po. So, yun po yung ating mga reviews dito sa ating market. So, overall sentiment is medyo may optimism tayo sa pagdating po ng ating mga vaccines naman. Ayan. So, antabayanan mo yung ating mga review ulit over the weekends. Pag meron po tayong time is magre-review po tayo ng mga stocks natin. So, for today is dito muna tayo tumingin sa optimism sa pagbabalik po ng mga traders dahil nga po doon sa pagdating sa Sunday po ng ating COVID-19 vaccines na si Sinovac naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. And then follow mo lang ako dito sa aking Twitter account. Yung ating Patreon is magbubukas na po tayo by March 2. So abangan mo na lang. Plus yung ating mga social media, yung ating Palabi Trader na Facebook account. Follow mo lang ako guys. And then ganoon din po sa ating Facebook page na Palaboy Traders naman. Okay, so yun lang. Maraming salamat po. Kita po tayo over the weekends.